Maalala natin, sabi niya, kung nangaliwa ang kanyang asawa, mag-hire siya ng assassin ng 5,000 pesos. Di ba? Ganun na ba ang kultura natin? If we have a high official, the Vice President herself, saying that she knows assassins who she can hire for 5,000 pesos, ganun na ba ang kultura natin? Are we a culture of violence? When we saw nung nakita natin yung mga video sa grave threats, no, marami naman natin nakita yung sinasabi ng presidente, I'll cut off the head, mga ganyan, at saka papatayin daw niya, nag-hire na raw siya ng someone to kill the first lady, the president, and the speaker of the house. That's a core violence, di ba? Yung kultura ng tatay niya, yung mga extrajudicial killings, kung kaya yung tatay niya ay nasa Hague, no? Dahil sa extrajudicial killings niya, na human rights violation naman yan. Na it's a crime against humanity. Cultural violence yun. Yun na ba ang legacy ng ating mga leaders na mamanahin natin? Kasi yung mga values ng leaders natin, yun ang nakikita ng mga kabataan ngayon. Kung pwedeng sabihin ng isang vice president yan, bakit yung mga ano pa yan, mga intellectual pa yan, no? Hindi ba kung A's, mga honor students pa yan? The top students. Top students of Ateneo, of Jesuit school. Man for others yan, mga anak ko, Jesuit school yan sa Ateneo. But if that is the culture, can you imagine yung kultura sa ating mga kabataan ngayon? Lalong-lalo na yung nasa ano natin, yung mga economic DE class, no? Na syempre hirap na rin sila sa buhay nila, no? What is going to prevent them from committing petty crimes? Kagaya ng ano, pag nanakaw, walang makain, magnakaw na lang, kukuha na lang ng knife o bato. O hindi ba? It is now a culture of violence. And that is why, balik natin sa impeachment. Pakita natin sa lahat na hindi pwedeng mangyari ito. Hindi pwedeng walang responsibilidad ang napakataas na vice president natin. Kung hindi na natin generation to. Akong is, yung mga anak natin, ako may apo na may great grandson na. Yung ba ang mamanahin nila? Yun lang po. Thank you. Okay, Thank you. mukha pong may na-trigger na gusto pang tanong dahil doon sa tanong ni Bernard. Go ahead, Gab. Ma'am, tanong ko lang, do you mean to say na directly related po yung nagiging culture of violence dun sa mga naging action ni Vice President Sara Duterte at nung kanyang tatay? Kumbaga, sila po yung nakapagpa-enable nung culture of violence at sila yung ginagaya ng mga kabataan ngayon. In my personal opinion, kasalanan rin yan ng social media, no? Ng media kasi yun ang nanya-news ngayon. Yung mga breaking news is about crime. Breaking news about drug dealers. Breaking news is about itong bullying in schools. Yun ang nagiging news. So hindi lang directly responsible ang isang vice president. Ang sinasabi ko ngayon dapat back to basics tayo, back to values tayo, no? Back to family tayo. At hindi naman tamang family value yon na ini-encourage mo ang mga anak mo na pag merong kang kalaban, violence ang gagamitin mo. Yun ang default reaction ng ating Vice President. Mag-hire ng assassin, mag-press conference, mag-threaten. That cannot be the leadership example of a high public official. Na yun ang minumultiply sa social media. So yun ang nakikita ng ating kabataan. And we also kailangan rin natin na tignan ang ating justice system, no? Meron bang nako-convict? Meron bang delay in our justice system?
sa ating school curriculum. Dapat all of government approach yan. Sa school curriculum natin, binalik ba nila yung good manners and bad conduct, teaching community values, no? Ganon. So, hindi lang ang Vice President ang sinasabi kong responsible. I am saying that she certainly is contributing to the problem and not to the solution.